with Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero we are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Good morning, and I'm back. Grabe naman yung song ni Mr. Jojo Mendres, diba? O abangan nyo bukas si Sir Jojo mukhang dadalaw siya at makakakulitan niya ang Chipas with Papa Jackson and Kuya Chico, diba? Pero eto na matindi mga pangga. Since magkakachismisan din lang naman tayo ng 1 oras dahil may second gap pa tayo, diba? Ay pwede bang bigyan ko muna kayo? Bigyan ko kayo ng 500 pesos both on air and online para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo! Pangga Bingo Plus Panalo! Ang Pangga Bingo Plus Panalo ay hatid pa rin sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! Ganito ang mechanics mga pangga. Maghuhulog ako ng bola at kung saan tumapat yan, yan ang lucky card na dapat nyong tandaan. Kung sakasakali man na mamayang hapon sa programa ni Kuya Chico, makita nyong tumapat ang roleta sa programang Baklitas. Hindi lamang yan dahil hindi lang kami mamimigay ng 500 pesos on air, kundi online also. Kaya naman Bing, tumalembong ka na dyan. Ay! Awesome! Ang ating lucky card for today's video sa programang The Baklitas ay walang iba kundi 9 of Hearts. Yan ang yan ang lucky card na dapat yung tandaan. Kung sakasakali mang mabunot ang programang The Baklitas or tumapat sa ruleta ni Kuya Chico ang programang The Baklitas, yan ang lucky card na dapat nyong banggitin sa kanya na magdadala sa inyo ng papremyong 500 pesos both on air and online. Kasi nga may mga kababayan tayo na ngayon ay nagmamaneho at ang kanilang mga pandinig ay nakatuon sa The Baklitas. Hindi pwedeng, eyes on the road ha. Kaya nga ginawa naming on air and online ito para yung mga taong nagdadrive sa mga oras na ito ay may pagkakataon pa rin manalo ng 500 pesos. Ang Pangga Bingo Plus Panalo ay hatid pa rin sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! Bukas na din yung Bingo Plus night ng Bingo Plus. At mukhang mamimigay sila ng 300 million worth of prizes. But not just that, mga pangga, dahil mamayang hapon na ay ilalabas na. Ilalabas na natin ang isa pang episode ng The Baklitas sa podcast. Available na yan sa Spotify. Ayan. Kung saan guest natin ang profesor, si Professor Nelia Sarcol. Ayan. Magbibigay ng mga magaganda at inspiring words to inspire other people, especially ang lahat ng mga kababaihan. Dahil ang episode na yan ay ginawa po namin para sa pagdiriwang ng Women's Month to empowered women's. Diba? Sa lahat ng dako ng Pilipinas. Ayan, kayo'y manood mamayang hapon at makinig sa Spotify. Dahil available din ito sa Facebook page ng The Baklitas sa podcast. Okay? Bye, Bing Bing! Let me remove my jacket first before we continue with our chismisan. And guess what? I have a mahiwagang kamay by my side. Diba? Meron mga mahiwagang kamay dito sa tabi ko diba? Ay nako pangga, nakakaloka ang pagchichismisan natin ngayong araw na ito, ha? Dahil nakakaloka naman talaga ang araw na ito.
Pag-uusapan natin ang hindi maigalaw daw na muka ni sino si Aileen? Hindi. Si RC Muñoz, 'di ba? Kamakailan lamang ay kapansin-pansin nga ang naging interview ni Tito Boy kay RC Muñoz kung saan makikita nga ang aktres na sabi nga ng mga netizen, maraming pagbabago di umano sa kanyang muka. Na kung saan dati mga pangga, ayan kung makikita ninyo, 'di ba? Dati hindi naman ganyan kaliit yung mukha ni RC Muñoz, lalo na yung kanyang lips, yung kanyang baba. Kapansin-pansin nga na parang hindi na ito nagkakaroon ng emosyon, hindi na gumagalaw. 'Di ba? Pero yung mga netizen kasi, alam niyo, lalo naman yung mga anong tawag doon? Self-righteous na mga tao, 'di ba? Mga inggitera walang pampagawa ng muka. Sinasabi nila kasalanan daw sa Diyos yan. Dahil nga, nilikha ka ng Diyos, bakit mo babaguhin? Buti nga siya, di ba, na-improve niya. Di ba, yung sa inyo napabayaan na. Di ba, hindi pwedeng ganon. Pero eto na nga, ang pinakamaganda dito kay RC Muñoz, naging positibo nga dahil nga, itong si RC Muñoz ay aminado na siya ay nagpagawa ng kanyang Festlock ate. Di ba? Even magiging proud ako kapag nagpagawa ako ng ilong, labi, kaysa naman nagpasira ka ng muka, di ba? Tsaka, aminin naman natin, kahit na hindi masyadong gumagalaw at sabi nga ng isa nating kaibigan, 'di ba, na si Ate Mrena, parang wala na nga daw emosyon. Sabi din naman ng mga netizen, parang wala na daw facial line itong si RC Muñoz. Okay lang naman 'yon kasi maganda naman yung kinalabasan, 'di ba? Alam mo, ang mga tao nowadays, parang sala sa init, sala sa lamig. Amo Majay, alam mo yung kapag maraming kulubot, ang daming reklamo. Para kang pasas, mga ganon, di ba? Para kang kikiam. Parang tuhod, yung mukha, di ba? Ang daming kulubot. Kapag wala namang facial line, Android kung tawagin ninyo, di ba? Transformer. Ang dami yung kuda, di ba? Alam mo, sa totoo lang, ang marami din naman mga puna dyan, yung mga inggitera. Sabi nga ni Papa OJ Diaz, sa showbiz ngayon, hindi na ngayon nagmamatter kung nagpagawa ka o hindi. Sino bang hindi? 'Di ba? Lahat ng mga artista na yan, halos lahat ng mga artista na yan, may mga thank you doc na din, 'di ba? Si megastar Sharon Cuneta nga, 'di ba, kamakailan lamang naging open siya ng kanyang papagawa ko din yung kay megastar kasi may mga nagsag na skin na din ako dahil sa pagpapapayat ko. Maraming salamat, RJC Dermaglow and Static Center. Nag-promote pa nga. Ayan, di ba? Si megastar Sharon Cuneta nga, di ba, tinanggalan ng balat sa braso, di ba? Hindi nga niya kinahiya yun. Even si RC Muñoz, hindi naman niya i-deny. Pero alam mo, ang mas nakakaloka dito, Pangga, ay hindi daw makakalimutan ng kapamilya actress, singer na si RC Muñoz. Ang karelasyon niyang anak ng prinsipe ng Brunei. Uy, dating karelasyon niya yun, ha? Itinuturing nga ng dalaga na first ultimate love niya. Ayan, ang ex-boyfriend niya na inilarawan niya bilang simple and down-to-earth na tao. Kahit pa super rich at powerful ang kanilang pamilya. Dahil sa panayam ni Tito Boy Abunda sa programang Fast Talk, na-search tuloy ng mga netizen kung sino ang kanyang naging ex, which is prinsipe ng Brunei. Alam mo, yun yung literal na mabuhay ka Pinay. Huwag ka masyado mag-iisip ng masama. Hindi dahil sinabi natin na mabuhay ka Pinay si RC Muñoz, ang minahal niya yung wealth ng lalaki. Dahil hindi naman po. May pera si RC Muñoz, excuse me. Diba? Hindi lahat na nag-aasawa ng foreigner, ang gusto nila is greener pasture. Ano yung baka? Kasi baka nagsawa na sila sa mga fellow countrymen natin, 'di ba? Baka gusto nila ng afam, 'di ba? Ibang ibang itsura naman, yung mala prinsipe, 'di ba? Mga basta mapuputi. 'Di ba? Uy! Alam nyo, isa pa sa mga hinahangaan ko sa mga panahon na ito at hinahanapan ko ng afam, si Mami Olet. Nandito na siya. At nagyayaya na siyang lumafang habang ako'y nakaprograma.
Ay, but anyway, mga pangga, huwag nyo nang husgahan si RC Munoz dahil kung ako din naman ha, ang magkakaroon ng chance na magpagawa, abangan ninyo. Dahil, alam mo, sa totoo lang, pag nasa entertainment industry ka kasi, parang times 6 ba? Times 4 ang inilalaki ng mukha mo sa TV, di ba? Kaya mga artista, pag nakita mo sa personal, gamunggo na lang yung mukha. Tapos yung katawan, gatakore. Ang liit na mukha, laki ng katawan. Parang bowling pin, di ba? Hindi ako yun Minsan ako din. At least, di ba? Sa mukha ko, yung... Ay, mga pangga, comment below nga kung sa tingin nyo may mga pinagawa na ko sa mukha ko. Ito lang ang gusto kong linawin sa lahat ng mga nagtatanong. Hindi po ako kailanman nagpa-lip filler. Diba? Hindi pa. Diba? Ayoko pa. Kasi maganda pa naman yung labi ko. Parang feeling ko ngayon lang yung katangi-tanging bagay lang na na pwede kong itirang natural sa katawan ko. Kasi, diba? Ako'y aminado din naman. Nagpa-botox na din naman ako. Diba? Mga ganun. Kasi para nang sa ganun ay maging confident ako. Madagdagan yung confident ko. Diba? Yung self-confidence ko. Upang nang sa ganun ay mas confident akong humarap sa napakaraming tao kapag may pagkakataon. Diba? Sabi ko nga, Lord, kung kasalanan talagang mag-enhance ng sarili at mas pagandahin ko pa tong ginawa mo, sorry po. Diba? Sorry, Lord. Diba? Ay nako. Basta ang importante niyan, wala kang inaapakang tao, hindi ka nang gagancho para magpagawa ng muka. Kasi may mga manggagancho na gumagawa din yan. Di ba kamakailan lamang na palabas sa TV, yung nang scam, tapos nagparitoke ng fest, yun ang masama. Pero kung kagaya ka naman ni RC Munoz na naghahanap buhay, tapos, may pera ako, may naitatabi ako, parang gusto kong padagdagan ng ilong ko ng 4. Walang masama. Kasi wala ka namang inaapakang tao, di ba? Ang masama nun, kung may inaapakang kang tao habang nagpapagawa ka, nakatungtong ka mismo dun sa tao. Literally. Ay, paano ko babatiin itong parang Thai, ang pangalan na si, pa-shoutout daw. Pa-shoutout, Abdon family watching from Sariaya, Quezon! Sabi ni Ate Pearly, Tita Cora, Wednesday po ang chipa ngayon. Basta bukas makakapanayam nga nitong si Papa Jackson at saka ni Kuya Chico, si Mr. Jojo Mendres. Okay? Ay, bago tayo magpaalam mga pangga sino ba naman ang ayaw ng fun and exciting na laro, lalo na kung boring ang oras mo, kung mahilig ka sa Tong Its at iba pa, tara na! Game Zone! Unbelievable nga ang Game Zone dahil you play real games like Tong Its with real players for free! At may chance ka pa, may chance ka pang maki-split sa over 34 million pesos at may chance ka rin na i-claim, to claim up for 40,640 pesos daily. Tatandaan mo yan Ulitin ko may chance ka, to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro kahit anong game dyan sa GameZone. GameZone? Sino to, kapatid ni Jameson? At pwede mo rin itong i-cash out kung ganid ka at ayaw mong ilaro, di ba? Gusto mo lang, di ba? Magkano din yan? Pwede mong i-cash out, di ba? O, bongga yan in fairness. May 2 event araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph sa social media account or Facebook, Instagram at TikTok. Tara, Game Zone. Ayan yung pangalan ng kanilang TikTok account. Gina sa Tong Its, tara Game Zone. Tandaan lang na dapat ang gaming ay fun. Visit podcore.ph/
/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2664. Mali, 2564. Gaming is for 21 years old and above only. Agad-agada, keep it fun. Game responsibly. I-download nyo na yan, Game Zone. Diba? Ay nako, ang bilis ng oras. Parang gusto ko pa makipagchikahan sa inyo pero alam niyo sa totoo lang gusto ko nang iparinig sa inyo mga magagandang awiting inahanda ko para sa programang The Baklitas, 'di ba? Baka sa mga program sked nila, ano 'yan? Una sa DMC afternoon ay STG naman. Ganun ba? That I'm not sure, but tomorrow is another day. Uy, wala daw pasok sa sa San Juan bukas. Pero dahil nga tayo ay alipin ng pananalapi, 'di ba? Papasok po ang inyong abang lingkod. Sige, Tita Cora, kaya mo 'yan. Sa labo ng mata ko, gusto kong ilapit. Kaso hindi ko abot dahil maiksi ang bias. Pero okay na yan. Bukas bawi tayo mga panggaha. Ay, panggalagi mong tatandaan na tayo pong istasyon na same pero Iba! Pangga we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Energy! Ben and Ben, pasok! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ay nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!